mga ginagawa. Ama, salamat kasi binibigyan mo kami ng puso, Panginoon, na lagi pong handa na maglingkod sa'yo. Salamat po sa araw-araw na opportunity, Panginoon, na nabibigyan kami ng pagkakataon. Tunay nga, Ama, na hindi namin piniling gumising sa umaga. Ikaw ang nagdesisyon na gumising kami, bumangon, Panginoon. Desisyon naming matulog, pero hindi namin desisyon na gumising. Kaya salamat sa buhay na to. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala pa na pag umaga, paggising pa lang namin ng umaga, nararamdaman namin yung miracle ng light, Panginoon, na tumitibok yung mga pulso namin. Opportunity para makagawa kami ng mga bagay para makapaglingkod sa'yo, mapangiti ka, maluwalhati ang pangalan mo, even sa mga pamilya namin, Panginoon. Kaya ano man ang mga pagsubok na pinagdadaanan namin, ano man yung test na pinagdadaanan namin, nagpapasalamat kami kasi we are under your wings, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po. Ano man ang struggle namin, Lord God, iniiwanan namin lahat yon. Ano man ang problema namin, iniiwanan namin yon. Siyasatin mo yung mga puso namin. Create us a clean heart, O God, and renew the right spirit, Panginoon, sa aming mga buhay. Na sa oras na to, Panginoon, ang mapakinggan namin yung salita mo na siyang magbabago sa amin, magta-transform sa amin, magsusustain sa amin, magpapalakas sa amin, magpupurify sa amin, magkiklense sa amin, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, na ang salita mo ang tunay na nakakapagpabago sa tao. Itago mo ako, Panginoon. Huwag nila akong makita, huwag yung kahinaan ko, huwag yung kainisan nila sa akin, Panginoon, kundi, Lord, yung kabutihan mo sa bawat buhay namin. Yung wisdom mo, yung kaunawaan mo, yung talino mo, Panginoon, yung tinig mo ang marinig nila at hindi ako, Panginoon. Kaya Lord, ano man, Panginoon, Lord, ang nakikita mong karumihan sa bawat puso namin, sa isip namin ngayong oras na to, sinasawat ako, any hindrance, Panginoon, Lord, hallelujah, in the mighty name of Jesus, O God. Lord, maghari ka sa bawat puso ng bawat isa. Maghari ka sa aming mga buhay, lalo po sa aming mga kabataan, O Diyos, na alam ko na maraming pinagdadaanan ang bawat isa sa amin. Pero salamat kasi pinipili namin yung presensya mo, Panginoon, na makapakinig ng iyong salita sa oras na to, sa gawaing ito, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa pamamagitan ng iyong mensahe, O Diyos. In the mighty name and powerful name, Jesus. Ngayon pa lang, pinagpapasalamat ko na yung katagumpayan ng gawaing ito, O Diyos, sa pangalan mo, Panginoon, for the sake of your name, for your glory, O God. In Jesus' name I pray. Sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. So, amen. Praise God. So, ang mensahe po sa Matthew 14:22 po hanggang 36. So, medyo mahaba po siya. Pero, familiar po sa bawat isa, sa lahat, lalo po ng nagbabasa ng salita ng Panginoon. Ito po yung paglakad ni Jesus Christ sa tubig, sa ibabaw ng tubig. Amen? So, sabi po dito, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagapin ninyo po ako," sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. "Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagkasakay niya sa bangka, tumigil
Pagkasakay niya sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. 34. Tumawid siya sa lawa at dumating sila sa baybayin ng Genezaret. Si Jesus ay nakilala ng mga taga roon at agad nilang pinamalita ang kanyang pagdating. Kaya't dinala ng mga tao ang lahat ng may sakit sa buong lupaing iyon. Hiniling nila kay Jesus na mahawakan man lamang ng mga may sakit ang laylayan ng kanyang damit at ang lahat ay lahat ng gumawa nito ay nagsigaling. Purihin po ang salita ng Diyos. Amen. So dito po makikita natin sa mensahe na to, pagkatapos na namatay si John, and ito po yung mga sumunod, pagkatapos ng pagpapakain, yung mga miracle na ginawa ng Panginoon, yung multiplication na ginawa ng Diyos sa 50,000 tao. Amen. Hallelujah. Bukod pa po yung mga babae at mga bata, ganun po karami. No? Talagang doon makikita natin that our God is provision po and blessing po talaga. Hallelujah. Kaya ngayon naman po, tingnan natin yung kung paano po yung paglakad ng Panginoon sa ibabaw ng tubig. So, nung panahon po na yon, katulad po ng sabi dito sa mensahe, agad na pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna. So, pinauna sa kabilang ibayo. So, ibig sabihin, naiwan po si Jesus Christ. Hindi po siya sumabay sa bangka. Amen? At wala pong nagtanong, walang nagtanong sa mga alagad niya na bakit po, Panginoon, saan ka sasakay, di ba? Kasi pinapauna siya sa kabila, ay pinapauna sila nung panahon na yon, yun lang naman yung bangka na gamit-gamit nila, di ba? Pero immediately, sabi nga sa English, immediately, Jesus made his disciple get into the boat. So dito po makikita natin yung pag-follow, yung pagsunod talaga ng mga alagad niya na sumusunod po talaga sila. Kung paanong immediately silang inutusan ng Panginoon, ganun din yung quick na immediately na pupuntahan nila, pinalaw nila yung naiwanan yung lugar na yon, 'di ba? At yung area na tinuro ng Panginoon, amen, doon po sila pumunta. So, excuse me po. At makikita natin dito na hindi ito ginawa ng Panginoon dahil lang gusto niyang mapalayo sa mga followers niya o mauna sila kasi meron siyang gustong gawin, no? At ang several reason ng gustong gawin ng Panginoon yung makapag-isa siya at makapanalangin po siya. Amen. Umakyat po siya, 'di ba? Sinabi doon umakyat siya sa bundok upang manalangin. Amen. Minsan po sa buhay natin, pag binabasa natin salita ng Panginoon, di ba kayo nagtataka na talagang si Lord, andun po yung intimacy na tinatawag, no? Hindi lang relation. Kasi katulad po ng sabi ko, marami kang pwedeng maging relasyon sa mundong ito. Amen? Pwede mo maging karelasyon, boyfriend mo, kaibigan, even demonyo nga minsan nakakarelasyon din. Mga masasamang ginagawa, di ba? Nagiging part din ng relationship. Kaya ang pagiging Kristiyano, hindi lang po ito about sa relasyon. Kasi pwedeng marami kang karelasyon, pero pwedeng hindi rin Diyos ang karelasyon mo. So, napakahalaga na kilalanin natin kung kanino ba talaga po tayo nakakommit. Kanino talaga tayo lumalapit, kanino talaga tayo tumatawag, kaninong tinig din na naririnig natin sa panahon po na kasi dumadaan siya sa dalamhati din dahil namatay din po yung kanyang kaibigan, 'di ba? Pinsan, 'di ba po? And pagkatapos noon, nakita niyo yung character ni Jesus, yung nature po ng Panginoon natin, no? Na hindi siya talaga katulad natin na talagang mag-i-spend ng time, mag-i-spend siya ng mahabang time para magdalamhati. Na alam niya yung purpose niya, alam niya yung calling niya, alam niya yung pinapagawa sa kanya, yung direction ng Father sa mga pinapagawa sa kanya. So, pero alam din niya, amen, sa kabila ng kabisihan niya sa ministry, alam din po niya, yung laging pagtawag at pag-yield. Yung pag-yield niya sa kanyang tatay sa panahon, na kailangan niya na intimacy. Hindi niya kailangan ng kasama.
'Di ba? Yung siya at ang ama sapat sapat na. That is intimacy. Pag tinawag kasing intimacy para tong alam niyo po no, total mga babae naman tayo, para tong sex, no? Para tong lagi kayong nakikipag-isa ka, yung pagiging ano yung dalawa, yung closeness ninyong dalawa, intimacy. Alam niyo 'yon? Pag sinearch niyo po sa English yung intimacy, marubdob na parang relasyon na, alam niyo 'yon? Mainit na relasyon na po ng dalawang tao between sa kanilang dalawa na gano'n ka-close yung intimacy nila bilang mag-ama na gusto niya tapos umakyat siya sa mataas no kahit even noon sa Old Testament 'di ba sa Mount Sinai doon niya tinatawag si Tatay Abraham 'di ba sila Moises nasa tuktok ng bundok. Amen. Even sa Mount 'di ba yung Mount na pinag-anuhan niya ng mga ano mahilig po talaga si Lord sa matataas na lugar. Parang yun yung pinaka-altar niya na po na ano na doon niya ginagawa yung ganitong mga klase po, ano, even pag madaling araw sa Mark, makikita niyo din, nananalangin ang Diyos mag-isa. Amen? Kahit bago siya ipako sa krus, di ba, nasa bundok din po siya that time. Kaya, yun yung ano, I wonder na po yung mga ganun na moment ni Jesus na ginagawa niya. Kaya, salamat po sa Panginoon, no? Kasi sa panahon ngayon, di na natin kailangan umakyat sa bundok. Amen? If you have the presence of the Lord talaga na yung Holy Spirit niya na kahit saan tayo, actually sabi nga sa Bible sa loob ng kwarto mo, 'di ba? Magkaroon tayo ng ano, ng room na po to intimate with the Lord. Amen. So purihin ng Panginoon. Napakahalaga po no ng moment na intimacy. And then after that, ano po, napag-abutan siya. Amen. Sa bundok na 'yon. Na po nag-iisa siyang inabutan doon ng hanggang gabi. Hindi natin alam kung anong oras siya nagpunta doon kasi walang naka-indicate na time. Amen? Pero alam niyo yon yung minsan kapag masaya ka sa kausap mo, 'di ba, hindi mo na namamalayan yung oras, 'di ba? Kapag pinag-uusapan ninyo yung talagang mga mahalagang bagay, nagko-commit siya sa kanyang ama, na po hindi niya namalayan na inabot na pala siya doon ng gabi. Samantala, na habang nasa laot yung kanyang mga disciple, nararanasan po nila na sinasalpok sila ng mga alon. Amen? Dahil daw po yung kanilang bangka nakasalungat po sa hangin ng panahon na yon. And I believe na bago mangyari yon, God is all-knowing God. Alam niya yung mangyayari. At sometimes, even sa buhay mo at sa buhay ko, hindi sorpresa sa Diyos na dumadaan ka sa mga test ngayon, kapatid. Kasi naniniwala ako na bago mangyari ang lahat ng bagay, it is written na po God has a plan sa buhay mo at sa buhay ko. Hindi sorpresa sa Kanya na sumasalpok ka ngayon sa mga pagsubok. Amen? Na pinagdadaanan mo yung mga different kind ng relationship na inaayos mo ngayon, na nasa proseso sa oras na to, pakikipagkaibigan, di ba? Relasyon sa Diyos, amen? Relasyon sa mga kapwa, Kristiyano, sa mga pastor natin, sa mga leader natin, amen? O mga pagsubok. Amen? Kasi ang alon, ito po ay, sumisimbolo to ng mga pagsubok. Amen? So, tayo po, bilang follower ni God, we are not exempted sa mga pagsubok po na dumarating sa ating buhay. And sometimes, kahit sumusunod tayo sa Panginoon, they follow God. 'Di ba? Sabi nga ni Lord, sumakay na kayo, mauna na kayo. 'Di ba? Sometimes we ask ourselves, Lord, sumusunod naman ako sa iyo, 'di ba? Bakit parang salungat lahat ng nangyayari sa buhay ko? Amen? Katulad po ng sitwasyon dito. They follow God quickly in the area kung saan sinabi ng Panginoon na doon sila pumunta. Amen? Pero bakit? 'Di ba? Salungat, yung hangin, 'di ba? Yung alon, 'di ba po, sa pinupuntahan nila. And that's not surprise. Hindi yung sorpresa sa Panginoon. Amen? Kaya ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, katulad po ng last na topic natin nung Thursday, you are under His wings. Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon, lalo na pag alam natin kung sinong unang tatawagin natin.
Sa panahon na si Jesus po nakakaranas po ng mga pagsubok, mga kalungkutan, at kahit anong sitwasyon ng season ng buhay niya, lagi siyang merong time na magkaroon po ng intimacy sa kanyang ama. Dapat maging ganun din tayo. Ano man ang season ng buhay natin, anong circumstances man ng buhay natin, hindi tayo kumikilos sa circumstances ng buhay natin. Kumikilos tayo dahil may covenant ang Diyos sa atin. May mga pangako po siya sa atin. At ito po yung isa sa mga kwento na dapat nagpapalakas at nagpapatatag sa ating pananampalataya dahil ito yung mga ebidensya na sa panahon na tayo po ay dumadaan sa pagsubok, may Diyos po tayo. Amen? Na kayang maglakad sa ibabaw ng tubig na yon na humahampas sa'yo. Dahil lahat ng pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, nasa ilalim lang ng paa ng Panginoon. He is above all, kapatid. Ano mang alo ng pinagdadaanan mo, He is above. Nasa ibabaw ang Diyos. Amen? At hindi nasa ilalim ng tubig. Inaapakan lang natin. And that's what God tell you about Luke 19. Diba? Sa Luke 10:19 po, kung di ako nagkakamali, lahat ng atake ng kaaway, amen, nasa ilalim ng paa mo. Inaapakan mo lang, kapatid, kung kilala mo yung Diyos mo, kung kilala mo yung pinapanampalatayaan mo, lalakaran mo lang yan. Amen? Kaya dito, sabi niya doon, habang naglalakad siya, nakita siya na naglalakad, at sa alon na yon, habang sinasalpok po sila, madaling araw na po, nang sumunod sa kanila si Jesus. Natapos siya ng gabi, madaling araw po naglalakad sa ibabaw ng tubig ang ating Panginoon. Kaya nagulat sila, kinalabutan sila. Amen? At nakakita daw, para silang nakakita ng lumalakad sa tubig na multo. Sabi ko, nag-question ako that God, kung ang tingin nila sa'yo multo, so ibig sabihin noon, nung panahon nila, nakakakita din sila ng mga spirit talaga. Amen? Kaya nila na-determine o nasabi na multo. Diba? So, may mga talaga nakaligaw ng mga espiritu sa mundong ito. Amen? So, madalas po yan sa mga province, diba? May mga nakakakita ng multo. So, I believe, naniniwala po ako na may mga spirit talaga na nakikita sa mundo. But this time, hindi ito multo. Amen? Yes, He is a spirit, di ba? Hence, He is God, He is spirit, pero hindi, nung pagkakataon na to, He is 100% man and 100% God, na naglalakad po sa ibabaw ng tubig. Amen? At kalmado, may kapayapaan siya, na parang lupa lang yung nilalakad niya, parang lang pat, di ba? Pat ng daan yung nilalakad niya. Pero yung mga nasa loob ng nag-aalala na po sila. Amen? Dahil sa hangin, sa lakas ng hangin na sumasalpok sa kanya. And ganun din tayo minsan. Na po, sa panahon na dumadaan tayo sa mga pagsubok, nagkakaroon tayo ng takot. Pero nagsalita, 'di ba? Sa panahon na 'yon, narinig nila 'yung tinig ng Panginoon. Sabi niya, huwag kayong matakot. Fear not, sabi ng Panginoon. At I believe, yun din yung sinasabi ng Diyos sa'yo ngayon. Fear not, kapatid. Ano man yung kinakatakutan mo, God want to deliver this word to you at sa akin. Kapatid, fear not. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. May nangako sa atin. Amen? At may tutupad na mga pangako na yan. Hindi siya katulad ng taong sinungaling. Tapat ang Diyos natin. That is His name. The truth God. Amen? The faithful God. Kaya, huwag kang matakot. Ako ito, sabi niya. Ako ito. Sinabi sa kanya ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw iyan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. At sumagot siya, halika. Amen? Tayo po, God want us. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, draw yourself close to God. Tayo, di ba po, ang ilapit natin yung sarili natin sa Panginoon. Kahit anong takot natin, huwag tayong matakot. Lagi tayong lalapit sa Kanya. Lagi tayong hihingi sa Kanya. Lagi tayong magpapasalamat sa Kanya. Lagi tayong sasamba sa Kanya. Amen? Natatakot man tayo, masaya man tayo, okay man ang pakiramdam natin, halika, sabi ng Diyos. Halika, anak. Diba? Halika, pagsaluhan natin yan. Ano man ang problema mo, pagsaluhan natin yan. Kaya nga yung yoke na sinasabi ng Lord, kung gusto mong mag-rest, diba? Halika,
Magsabay tayo sa pamatok na yan. Na po, hindi lang relasyon dapat ang ano natin sa Panginoon. Dapat kilala din natin siya as a partner. Partnership po sa Panginoon. Sa ang mga dapat po na nararanasan natin. Hindi ka na ngayon mag-isa. Simula nang ikaw ay na-born again, you are born from above. Anak ka ng Diyos Espiritu. Amen? You are born from above. When you understand what is born again, kapatid, hindi ka na binorn, hindi ka born dito. You are a daughter, you are a son. Magkaiba na yun. Magkaiba na yung relationship na yun. Amen? Kaya hindi tayo kahit kailan itataboy ng Diyos. Sa panahon na natatakot tayo, ang laging halika anak, rest in me. Diba? Kung wala kang kapayapaan, sabi ng Diyos sa'yo, halika anak, huwag ka matakot. Amen? At dahil may faith, amen, si Pedro, lumakad po siya sa ibabaw. Sa ibabaw. Amen? Ng tubig. At habang papunta siya doon sa kinaroroonan ng Panginoon, amen, mula sa bangka, amen, madalas sinasabi natin to, mula sa comfort zone natin, di ba po? Na komportable sila pag nasa bangka. Hindi, uncomfortable po yun, di ba? Hindi po convenient yung pagsunod ng mga followers ni Jesus. At ganun din tayo. Hindi tayo exempted. Hindi tayo naging followers ni God para maging convenient lang po ang buhay natin. Kailangan nating may pagdaanan. May mga test po tayong pagdadaanan para po mapatunayan natin na buhay ang Diyos sa buhay natin. Hindi ka tinetest ng Diyos para iwan, kapatid. Katulad ni Peter. Na kahit na distract siya. Amen? Sa tubig. Na kahit na, kasi ganun ang ginagawa ng problema, mga kapatid. Ganun yung ginagawa ng takot. Pag pinasok ka ng takot, kahit pag-aano ka ka-bold, amen? There's a time na darating po na magiging lack of faith ka. Kaya napakahalaga na lagi natin pinapanalangin na sa panahon, dagdagan mo ang pananampalataya ko, Panginoon. Diba? Dito makikita natin na kahit nasa danger, diba? Kahit na sa delikado, 'di ba, na sinundan ni Peter si God. 'Di ba? Hindi lang nila pinalo, 'di ba? Sinundan niya 'yung sinabi, halika. Kung kayang i-demonstrate ng Panginoon sa Matthew 10, 'di ba po sa Matthew 10 nabigyan sila ng kapangyarihan, yung 12 disciple, 'di ba? He gave them power. 'Di ba? Para sa mga unclean spirit, to cast them out, para mataboy yung mga demonyo, at para mapagaling yung mga may sakit. Ang Diyos po ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanila sa Matthew 10, at all kind ng disease na napagaling nila. Pero kapatid, pagdating ba sa mga test na ganito, handa ka rin ba? Handa ka bang lumakad sa ibabaw ng tubig? Handa ka bang lumakad, 'di ba? Papunta sa Panginoon? Kung ito na yung ganito ng klase na pagtawag ang sasabihin niya sa'yo, hindi na pagpapagaling, hindi na to kapangyarihan. 'Di ba? Pag miracle na ang gustong ipagawa sa'yo ng Panginoon, kaya mo pa rin bang humakbang? Kahit sa kabila na nakabuwis yung buhay mo or nasa in danger ka, kasi ibabaw ng tubig yun eh. Amen? Kapag tinawag ka ng Diyos, halika. 'Di ba? Pag sinasabi mo sa panalangin mo na, Panginoon, gamitin mo ako, here I am. Diba? Lahat tayo sinasabi natin yun, here I am. Pero pagdating mo sa in danger na, nasa bigit na ng kamatayan, diba? Yung pamilya mo, are you still walking with Him? Are you still coming to the Lord? Lalakad ka pa rin ba? Maririnig mo pa rin ba yung tinig ng Diyos na, fear not, anak, halika? Sasama ka pa rin ba? Na hindi mo lilingunin yung mga alon na yon. Susunod ka pa rin ba? Na nakatingin at nakapokus sa Diyos na yon. Hahakbang ka pa rin ba? Sa paglakad, sa pagsunod sa Diyos na yon? Tanungin po natin mga sarili natin. Dahil yung mga alon na yon, hindi ka exempted. Pero sabi ng Panginoon sa'yo, sa salita na sinabi ng Diyos kay Peter, fear not, halika. Lumakad siya. Nung nakatingin siya sa alon, lumubog siya.
Pero ano pong ginawa ng Panginoon nung sinabi niya, Panginoon, sagipin niyo po ako. Sa panahon na natatakot ka, sa panahon na marami kang tinig na naririnig sa mundong ito, marami kang naririnig na tinig sa paligid mo, handa ka pa rin ba? At sa panahon na yun, ang isinisigaw mo ba, Lord, save me? Dahil walang ibang nilapitan si Peter. Nung panahon na lumubog siya, kundi sa Panginoon pa rin siya lumapit. Lord, save me. He is our Savior, kapatid. Kahit gaano pa kalalim ang problema mo, He is above. Kahit pa gaano kataas ang alon ng buhay mo na pinagdadaanan mo ngayon, He is above. Tinatapakan niya yon. Kahit anong klaseng sakit pa ang pinagdadaanan mo ngayon at pinagdadaanan ng mga mahal mo sa buhay, tandaan mo, He is above. He is above all. Above your trial, above sickness, above sin, above loneliness, above sa gera, above sa lahat, kapatid. He is above. He possesses everything. Walang bagay na ginawa sa mundo na hiwalay sa Panginoon. Even ang buhay mo. Even ang buhay ng mga anak mo, buhay ng pamilya mo, mga mahal sa buhay, mga kapatid mo, magulang mo. He create everything na siya po ang creator. And siya rin yung Savior. Once na tinawag mo si Lord, tinanggap mo siya sa buhay mo na maging sarili mong tagapagligtas. Tayuan mo rin. Because the Word will never manifest kung hindi mo kayang tayuan kasi laging nag-aantay ang Diyos. Sa panahon, even in the middle of, nasa middle ka ng mga pagsubok, inaantay ka rin ni Lord na tumawag sa Kanya. Inaantay rin niya, amen, sa pamamagitan ng panalangin natin dahil that is our communication to our Lord. Kung ina-acknowledge natin siya, trust in Him. Sabi nga, commit everything sa Panginoon. Tulungan mo ko. Save me. Kasi walang ibang magliligtas sa'yo, kapatid. Sa panahon na mga pagsubok mo, dapat alam mo kung sino yung first priority na tatawagin mo. Hindi yung kapitbahay, hindi yung anak mo. Siya dapat. Hindi doktor. Siya dapat. Kasi pag hindi siya ang una, mali na lahat. Amen? Kapag hindi si God ang priority mo sa buhay mo, lahat ng second, third, fourth, mali na. Amen? Kaya nung panahon na yon, sa pagsubok, di ba, sa paglubog niya, saan ka lumulubog ngayon, kapatid? Ang unang tinawag ni Peter, si Jesus. Jesus, save me. Amen? At nung sinave siya po, di ba, agad siyang hinawakan ni Lord. Immediately, agad, sinabi agad agad na hinawakan siya ni Lord, sabi po sa verse 31. Amen? Nung siya'y lumulubog, agad po siyang hinawakan ng Panginoon. At nung hinawakan siya ng Panginoon, saka palang nagtanong ang Diyos, pagkatapos siyang isave ng Panginoon. Amen? Saka palang siya tinanong ng Diyos, bakit ka nag-alinlangan? Amen? Ganun yung Panginoon natin di ba? Tinutulungan niya pa rin tayo sa kabila ng mga pag-aalinlangan natin at takot natin. Ano sinabi niya kay Peter? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Why, kapatid? 'Di ba? Ikaw, ano yung pinagdadaanan mo ngayon? Ano yung alon na ngayon? 'Di ba? Bakit ka nag-aalinlangan? Bakit ka may doubt? Kasi kapatid, when you have doubt, kapag may doubt ka, hindi ko yan pwedeng isisi sa kapwa mananampalataya. Doubt is you. Ikaw yon. Hindi pwedeng isisi ng Diyos sa iba. Hindi rin pwede niyang isisi sa demonyo. It is you. It is you. Why little faith? Why? Diba? Yun ang tanong ng Diyos sa atin Bakit anak? Bakit? Bakit little faith? Kung totoong naniniwala ka na kaya kong magligtas, why little faith? Kung ipinagkatiwala mo sa akin, yung buhay mo sa eternal na buhay na sinasabi mo sa mga tao that I am your Savior, why little faith? Why doubt? Bakit may doubt ka?
Di ba? Bakit na sumusuko tayo sa Panginoong Diyos nung sinasabi natin na sa'yo na'y buhay ko? Ikaw na yung manahanan sa buhay ko. 100% confident tayo na ligtas tayo. May salvation tayo. Pero pag dumadaan na tayo sa mga alon ng pagsubok, why? Why doubt? Hindi ko pwedeng isisi yun kay Nanay Andrea sa panahon na nagda-doubt ako sa Diyos. Hindi ko pwedeng isisi kay Pastora Ami sa panahon na nagda-doubt ako sa Diyos. It is me. It is you, kapatid. Kung paano mo kinikilala yung Diyos na yon sa buhay mo. Hindi ko pwedeng sisihin ng demonyo dahil sa'yo kaya ako nagka-doubt. Hindi. It is you. It is inside you. Kaya ang tanong niya kay Peter, why? Why? Why doubt? Why little faith? Bakit, kapatid? Diba? Bakit? Amen? Mabuti po. Diba? Mabuti din naman yung nagagawa ng little faith sa atin. Bakit? Kasi pwedeng mag-grow ang little faith. Amen? Ito rin yung sign na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Amen? Pero kailangan nating i-show, 'di ba? Na gusto nating mapalakas yung little faith na 'yon. Yung little faith na 'yon, pag sinabing little faith, hindi naman peke yung ibig sabihin nun true 'yon. 'Di ba? Pero lakihan mo pa, 'di ba? Lakihan mo pa yung pagtitiwala sa Diyos. Kasi kung kaya mong ibigay, actually yung binibigay natin sa Lord na pagsubok, kaluluwa mo yun, kapatid. Espiritu mo yung binibigay mo eternal. Pero pagdating sa mga pagsubok, why little faith? Why doubt? Bakit napakaliit ng inyong pananampalataya? Sabi ng Panginoon sa iyo at sa akin ngayon. Bakit? Bakit kayo nagda-doubt sa akin? 'Di ba? Kasi, pero alam niyo po yung napakaganda sa Panginoon natin. Kahit pa little faith natin, 'di ba? Jesus is still near to you. Kahit little faith yung meron ka ngayon, Jesus is still want to accomplish great things para sa'yo. Amen? Kahit little faith yung nasa atin, God still want to save us. Jesus is near. Amen? So, if we do believe sa Kanya, why doubt? If we have faith, di ba, kung magbibigay tayo ng pananampalataya, bakit maliit pa? Ba't hindi mo pa ibigay lahat, di ba? Ba't hindi mo pa i-surrender lahat kung pwede namang ibigay? Kung kaya mo nga ibigay yung maliit na faith, ba't hindi mo kayang ibigay yung malaking faith? Amen? Sa Kanya na. Kaya mo nga magtiwala sa mga tao eh. Diba? Bakit hindi sa Kanya? Amen? So, purihin ng Panginoon, pagsakay po niya sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng nasa bangka. At sinabi nila, tunay pong kayo ang anak ng Diyos. Sa mga patotoo po na to, na nakita natin ang kabutihan ng Diyos at lahat ng mga bagay na kaya niyang gawin, simula pa noon hanggang ngayon. And God never changed. And even po yung mga sakit, no, sa 34 hanggang 36, nung nabalitaan nila na pumunta ang Panginoon doon, may mga chismosa na rin po noon unang panahon. Amen? At hindi lang po yung masasama, even mabubuti po na ginagawa ng Panginoon na nabalitaan din nila. Kaya yung mga tao po, excuse me po, especially lahat po ng may sakit, they know Jesus as a healer. Amen? At yun nga po, yung paghawak sa laylayan niya, amen, ang naging isa pong miracle talaga na gumaling po ang lahat. Nagsigaling silang lahat. Amen? At kapatid, ano po, hindi lang si Lord Savior, healer din po siya. Comforter din po siya. Amen? Kaya ano man ang sakit po natin, ano man ang bagay na pinagdadaanan natin, pagsubok man, kaya nga, in every experience of your life, Jesus must have name in you. Diba? Kasi lahat ng pangalan ni Jesus is a solution. You want healing? Jesus is our Jehovah Rapha. You want provision? He is our Jireh. Diba? Gusto mo ng kapayapaan? He is our Shalom. Amen? Who is God to you? Amen? Who is God to you, kapatid? Sino siya sa'yo? Sa paanong paraan mo nakatagpo ang Panginoong ito? Kasi He must have name to you. Dapat may pangalan din siya sa'yo. Kasi hindi mo pwedeng ikwento yung experience ni Elijah. Hindi mo pwedeng ikwento yung experience ni Elisha, Jeremiah, David. Who is God to you? Gaano mo nga ba kakilala yung Jesus na to? Amen? Para mag-doubt ka
mag-doubt ka pa o magbigay ka ng little faith sa Kanya. Who is God to you? Amen? Kaya purihin po ang Panginoon and to God be the glory. Let's, i-check natin sarili natin. Ano yung mga alon sa'yo? Because this God I know, He is above all. At alam ko, anak ka niya, anak niya ako. And kung ina-acknowledge mo yung pagiging sonship na yon, you are welcome. Sabi ni Lord, halika, fear not anak. Nung tinanong siya ni Moises, sinong sasabihin ko kung sino ka sa mga taong magtatanong sa akin kung sino ka? Anong sabi ng Panginoon? I am who I am. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino ang Diyos na to na kilala nyo? Sino siya sa inyo at anong pangalan niyo sa inyo? Purihin ng Panginoon and to God be the glory. Heavenly Father, thank you. Thank you for who you are. You're not just a Savior to me. You're my everything. Thank you, Father God, for apart from you, I am nothing. Dahil doon, nalaman ko kailangan kita sa bawat minuto, sa bawat oras ng buhay namin. Kaya, Panginoon, sa oras na to, patuloy ka, Panginoon ko, mangusap sa aking mga kapatid. Makilala ka nila na hindi little faith, kundi full faith, surrendering sa'yo. Na kung kaya namin ipagkatiwala ang aming spiritual eternal, dapat yung buhay namin dito sa mundong ito, kaya na rin namin ibigay at ipagkatiwala sa'yo. Lord, dagdagan mo yung pananampalataya namin na patuloy kaming sumurrender, magmahal sa iyo ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa. Salamat sa mensaheng ito. Salamat, Panginoon, sa wisdom, knowledge, and understanding. Salamat sa pagpapala mo dahil napagpala ang bawat isa sa amin. Purihin ka dakilang Ama sa pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Purihin ang Panginoon. Talagang alam niyo 'yon, yung naramdaman niyo rin ba 'yon, yung dibdib natin. Salamat sa Panginoon kasi merong talagang ginagamit ang Panginoon.